Hi guys, good morning. So it's already 5:30 in the morning. Ngayon pa lang ako pupunta ng dairy kasi magfi-feed lang naman ako ng mga calves and that's it. Nag-sleep in lang ako. Sleep in yung pupunta lang ako ng mga 6 or 5:30. Okay na 'yon. Magdadala ako ng kape dahil doon ko uubusin yung kape ko. Well, this is my Stella. So pag malapit nang mabukas yung dairy namin doon, o yung dairy ni boss, doon na kami, lalakarin na lang. May mga calves dito sa harap. Napaka-foggy, pero hindi siya hindi siya ganon kalamig. Si Stella, si Ash, and then there is Luna. Tingnan niyo yung bulaklak ko, oh, ang ganda. Ang bango pa niya. I'm so happy kasi namulaklak siya. She's so beautiful. Alis na ako. Yan. Dairy farming is a rain or shine job. Winter, summer, rain, shine. Pag nasa roster ka, magtrabaho ka. So, andito ako ngayon sa paddock habang umuulan. Kumuha nga ako ng mga kuya dyan, calves natin. And then, yung mga Springer cows is papalabasin natin. Papunta doon sa bed pad, yung dating gawi. Para malapit sila sa paddock, mamaya malapit sila sa shed, mamaya for sorting. Tingnan nyo yung aso namin na sinala. Malaking tulong sa amin yan. Tulak lang natin sila. Ito din yung pinakita ko sa isang video ko. Yan, palabasin lang natin. Susunod lang yung iba. And yung mga nanay, andito lang din yan sa likod. Yan itong baka na to guys. So, itong sa harap ko. So, malapit na siyang manganak. Maybe mamayang hapon or bukas. Manganganak na to siya kasi nasa nila eh. Nasa itsura na siya niya na malapit na siyang manganak. So paano ba natin malaman if malapit ng manganak yung isang baka? Yung normal signs dyan, usually pala, nalalaman natin yan kasi naka-record naman yan eh. Kumbaga sa tao merong expected date of delivery. Sa baka, meron din kaming mga record kung kailan yung expected na manganganak sila. Pero sometimes, like human din or like sa tao din, nag-early yung panganganak at nagiging late. Pero malalaman mo rin na malapit na siyang manganak kasi sa mga signs na makikita natin. Minsan, makakakita tayo ng mga discharges dyan sa kanyang puwerta. May mga white discharges yan dyan na lumalabas. And of course, yung dede niya is namamaga. Very sore na yung dede niya. So, hindi sore na gatas, yung parang puno ng gatas ha. Sore na, alam mo talaga na nagle-labor na to siya. So yan, nagle-labor na yan siya. It's either bukas or mamayang hapon manganganak na yan. And then meron yan dyan na yung sa may tail niya, hindi ko lang talaga mapuntahan eh. Pero yung sa may tail niya dyan banda, pag nare-relax yung tail niya, yan dyan, lumulubog compare dito sa isa. Tingnan nyo yung hindi pa nagle-labor. Yung tail niya, diba? Pag nasa paddock naman sila, makikita natin ang isang baka ay nagli-labor kapag ina-isolate niya yung kanyang sarili sa ibang herd or sa ibang mga baka. Lumalayo siya doon, nag-iisa lang siya. And then makikita rin natin na ang isang baka ay nagli-labor kapag medyo balisa siya or hindi mapakali. So sa bakang ito, very obvious na malapit na siyang manganak. A few hours later. So yan, tapos na tayong mag-feed. Punta na tayo dun sa loob, tsaka tumulong. Uy, yung may mga gulong na yon, silage yon. Yung mga puting
may puti, tapos may mga gulong. Silage yan. So yung silage is yung mga green pa na damo before na pinutol na siya or minower. Tapos finerment yan dyan siya, tinabunan hanggang sa matuyo. Tapos yun yung binibigay na feeds or pinapakain. Hindi naman siya feeds. I mean pinapakain. Pag tuyo na siya, sa perfect time niya ay pinapakain sa mga baka. Yan. So dyan, pasok na tayo sa loob. Merong 3 silo dito. Mamaya pupunta yung truck na maglalagay or magre-refill dyan. 3 silo. Feeds papunta doon sa loob ng platform. Yan. So may crusher din dyan na pagdating doon sa loob is na-crush na siya. Merong isang motor dyan. Ewan kung kanino yan. Yan yung milk trailer na kinakargahan ng gatas. Papunta doon sa kabilang farm mamaya. Andun lang yung mga sasakyan namin. Nakaparking. And then yung mga baka pauwi sa kanilang paddock. Isang motor din dyan. Ay yung paglalagay ng feed. Yan. So 3 silo na nilalagyan ng iba't ibang feeds. Papunta doon sa loob ng shed. Yan yung nagbibigay or nag-ano ng feeds dito sa amin. Nagsusupply. Ganito yung dito sa likod. Kasi meron naman doong tao sa cups on tsaka sa cups off. So dito lang ako sa likod. Mag-yard wash ako. Pero before that, ipapakita ko kung anong meron dito. Syempre meron tayong crusher dyan. Dito namin nilalagay sa crusher ang isang baka, for example, ini-ear tag or ina-assist mga anak para ma-immobilize siya, para iwas injury sa baka at sa amin na rin. Tapos ito yung mga red cows. Maglilinis na ako ng yard dito. And dito, papakita ko lang. Yan, dyan may lake. May mga isda yan dyan. Dito naman, napupunta yung aming mga poops ng aming mga baka, and then nililinis lang yan dyan ni boss. May machine ata yan dyan sila na ginagamit. Ewan ko kung ano lang, hindi lang ako particular. Tapos, meron din kaming automatic back gate kung saan pinipindot lang doon ng nasa caps on, tsaka magpupush ng mga baka. Yan, try natin i-push yung back gate. So meron yan dyan manual, tsaka automatic. Forward, reversed, raise, lower. So, try natin forward. So, pag andito ako sa labas, pero meron doon yan sa loob na, yan. Push ko lang! Push ko lang! Hindi niya nakil. Push ko lang, che! Yan. Kasamahan ko, tinitingnan niya, hindi niya ako nakita. Pag pinupush niya yan, so yan. Pero ako na nag-push dito kasi maglilinis ako ng yard dito. So yan yung back gate namin. Yan. So yun, mayroon kaming automatic back gate dyan. Maglilinis na ako ng yard.